Hello, good morning. Magandang araw sa inyong lahat. Ang pag-ibig na matatag at nakatuon sa Diyos. Ayon sa sulat ni Mateo 22 verse 37 to 38. At sinabi ni Jesus sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ang buong puso, buong puso mo at buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo. Ito ang pinaka unang at pinakamahalagang utos ng Diyos. Juan 4 verse 19. Ibigin natin ang siya dahil nang umibig siya sa atin. Mga kapamilya, ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi matitinag o walang katulad. Hindi ito nagbabago, laging tapat at laging nagmamahal sa kabila ng ating kahinaan. Siya ang unang nagbigay ng pag-ibig sa atin at ito ang nagiging inspirasyon sa Kanya. Kung bakit tayo tinawag upang magbigay ng wagas na pagmamahal sa Kanya. Ang matatag na pag-ibig ay nakatuon sa Diyos at nagsisimula sa ating pusong tapat na pusong ng pagpakumbaba at pagpapasalamat sa Kanyang walang katapusang biyaya. Ayon sa Mateo 22 verse 37 to 38, ipinakita na ni Lord Jesus Christ ang pinaka-importanting utos, ang ibigin ang Diyos ng buo. Hindi ito isang bahagi lamang ng ating buhay, kundi isang kabuuang pagsunod ng buong puso at kaluluwa at isipan. At ang pag-ibig sa Diyos ay isang pangako na walang hanggan at walang kondisyon. Isang pagsasakripisyo ng ating sarili upang isabuhay ang Kanyang kalooban. Ang tanong ay, mayroon na ba tayong ganitong klaseng ng pag-ibig sa Kanya? Ang ating relasyon sa Diyos ay isang pagsasaksi sa Kanyang pag-ibig sa una nating naranasan at tinanggap. Ikatlo, tatlong mahalagang utos ng ating talakayin. Una, pag-ibig na matatag ay pag-ibig ng buo. Ang pag-ibig sa Diyos ay itinuturo ni Lord Jesus Christ na hindi isang bahagi ng ating buhay, kundi ang ating kabuuang pagkatao. Buong puso, kaluluwa at isipan. Hindi tayo tinawag upang magbigay ng kalahati lamang ng ating sarili, kundi ang buong pagkatao natin. Ang matatag na pag-ibig ng Diyos ay nag-uugat sa ating buong pagkakakilanlan kay Lord Jesus Christ na Kanyang kabutihan. Hindi ito isang emosyon na lilipas, kundi isang pangako ng kabuuang pagsunod at pananampalataya. Ang sabi ng aklat ng Roma 12 verse 1, kaya't nakikiusap ako sa inyo mga kapatid, batay sa mga kahalagahan ng Diyos, kahabagan ng Diyos, na ipinagkaloob ninyo ang inyong mga katawan bilang buo at buhay na alay. Nakalugod-lugod sa Diyos, ito ang iyong
makatarungang paglilingkod. Pag-ibig na nakaugat sa pag-ibig ng Diyos. Sa unang Juan 4 verse 19, ipinakita na ng ating pagmamahal kay Lord Jesus Christ na isang tugon sa kanyang unang pagmamahal sa atin. Ang Diyos ay unang umibig sa atin, patuloy na nagpapakita ng kanyang kadakilaan at pagmamahal. Ang ating pag-ibig sa Kanya ay hindi nagsisimula sa atin kundi sa Kanyang inisyatibo. Kapag natutunan natin ito, nagpagtatamo natin ng pag-ibig sa Diyos ay hindi batay sa ating mga kalagayan o nararamdaman, kundi sa Kanyang biyaya lamang. Tinutulungan tayo ng Diyos na matutong magmahal ng walang kondisyon. Ito ang sabi sa aklat ni unang Juan 4 verse 10. Narito ang pag-ibig, hindi sa iniibig natin ang Diyos, kundi sa Kanya na umiibig sa atin at ipinadala ang Kanyang anak na bilang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Pangatlo, pag-ibig na walang kondisyon at tapat. Ang tunay na pag-ibig na nakatuon sa Diyos ay walang kondisyon at tapat. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nakasalalay sa ating mga emosyon o sa ating kalagayan, kundi ito ay isang pag-ibig na nagsisilbing modelo ng tunay na pagmamahal. Ang sakripisyo ni Lord Jesus Christ sa cross at pinakamataas na halimbawa, ang pagmamahal na walang inaasahang kapalit. At ito rin ang dahilan kung bakit dapat nating siyang ipakita ng buong tapang at katapatan ang ating buhay. Ito po ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, Juan 15 verse 3. Walang pag-ibig na higit pa kaysa isang tao na nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Ano ang aplikasyon sa ating mga binasang talata? Tanungin natin ang ating sarili. Paano ko maipakita ang aking pag-ibig sa Diyos ngayong araw? Ang bawat araw ay isang pagkakataon na magbigay ng wagas at pagmamahal sa Diyos. Simulan natin ito sa mga simpleng hakbang tulad ng pagbibigay ng oras sa Kanya at sa panalangin at pagbabasa ng Kanyang salita. Ang bawat hakbang na ginagawa natin ay may puso at nagpapakumbaba at ay isang pagsaksi sa pag-ibig ng nagmumula sa Diyos. Huwag nating kalimutan na sa bawat maliliit na bagay, maaari tayong magbigay ng malaking pag-ibig sa ating Panginoon Hesukristo. Ang pang-anim, pangwakas na hamon. Ang ating Diyos ang patuloy na nagtuturo at gumagabay sa atin upang magkaroon ng matatag na pag-ibig sa Kanya. Ang hamon niya sa atin ngayon ay pagsikapan na mamuhay ng mas na may tapang at pananampalataya, na magiging saksi sa ating walang kondisyon na pagmamahal sa Diyos. Maging halimbawa tayo sa iba ng isang buhay na nakatuon sa Diyos. Isang buhay na punong-puno ng pagmamahal at pagpapatawad.
pasalamat at papuri. Panginoon, salamat sa walang katapusang pag-ibig na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Salamat sa bawat pagkakataon na ikaw ay malapit na sa amin. Tinutulungan kami na magpatuloy sa pag-ibig ng nakatuon sa iyo. Luwalhatiin ka namin sa lahat ng aming ginagawa at patuloy na papurihan ang iyong pangalan. Ama naming Diyos, Ama sa langit, ang pangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong walang hanggang at tapat na pagmamahal. Naway matutunan namin ibigin ka at buong puso, kaluluwa at isipan tulad ng iyong itinuro. Patuloy kaming magtitiwala sa iyong pagkalinga at tulungan mo kami sa lahat ng espiritu ng aming buhay. Gabayan mo kami araw-araw upang mabuhay ng matatag at sa iyong pag-ibig. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Lord Jesus Christ. Amen. God bless us all. Ingat po lagi.